naimbag nga rabi kada kayo amin apo. O ito na mga kababayan, wag na nating patagalin. Etong si Bato de la Rosa, mga kababayan, nagwawala. Gusto pong sugurin ang China para patunayan lang daw na hindi siya pro-China. Mga kababayan, etong si Bato de la Rosa ay isa palang pikunin si Romeo Macaraig. No? Parang may naalala tuloy ako sa mga banat nitong si Bato de la Rosa, mga kababayan. Pakinggan muna natin yung kanyang narrative dito. Kung ano daw po ang gagawin niya dahil nga po napikon na tinawag na pro-China. Oh. Pagkain ko kayo, ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako magkimagira dyan sa West Philippines Ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala, atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines Oh. What's the reason ba? Okay, mga kababayan. Sabi niyang ganon, willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea. Bibigyan ko kayo ng baril para atakihin natin yung nambubuli dyan sa West Philippine Sea. Eh di ba mga kababayan ko, bakit ilang taon na upo itong si Bato de la Rosa? 3 taon. Tama po ba? Ay hindi, baka nagkakamali ako. Naupo ito 2019. Tama? 2019. So, 4 na taon. Teka lang, GP, mali ka ata ng bilang. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years. Diba? 6 na taon, mga kababayan. Pero hindi natin narinig na nagsalita ng ganito itong si Bato de la Rosa. Ito ba ay for the sake of pre-election? Kaya biglang tumapang itong si Bato de la Rosa, gusto daw patunayan na siya ay magpapakamatay at aatakihin, gegerahin at susugurin ang China. Ang nambubuli dyan sa West Philippine Sea. Teka lang, parang may naalala ko dati mayroon din nagsabi ng ganyan. Susugurin ng China, lalagyan po mga kababayan, doon sa teritoryo nila, gagamit ng jet ski at maglalagay ng flag. Pero nung matapos po ang halalan, sabi niya, hindi totoo yun. Ba't kayo naniniwala, halalan lang yun? Pakinggan nyo to mga ka-GP Natics. Etong kanyang poon na si Rodrigo Roa Duterte. Nako, Bato ha, dito ka ba nagmana? Gagamitin mo lang ang pagkakataon na to. Teka lang. Ito mga kababayan, ang ganda rito ng sagot ni Duterte, kaya tayo nabudol eh. Ang sunod naman po, nasasagot kay Mang Carlo, IC May. Submitted ourselves to an arbitration, parang korte international. And we have submitted our papers and documents, our claim. Ang China naman po has insisted sovereignty na kanila, pero ayaw nilang mag-submit sa jurisdiction. But anyway, mag-submit sila o hindi, the court or the arbitration court can go on and hear the case. Ngayon, pag sinabi panalo tayo, ayaw ng China, I will not go to war. Sabi ng dalawang distinguished speaker, pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino, at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours, and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, and if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Lahat tayo dito nabudol eh, mga kababayan. Pero, ilang taon o ilang buwan ang nakalipas matapos po na yung debate na ito, na pagsasalita at pangako nito ni Digong, nakakalabanin ng China, ito na po ang kasunod mga kababayan. Yung pangako daw niya, ito ang tunay na mambubudol.
Kaya dyan, yung mga panauhing pantanga, panoorin nyo to kung ano yung sinasabi ni Digong. Now, let us end this by with an explanation itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Yun, oh. Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Oh, di ba mga kababayan? So ibig sabihin, budol talaga ito. Sabi niyang ganon, yun daw ay gawa-gawa lang niya, style lang niya yun. Para kayo, alam niyo sa totoo lang, aminin man natin at hindi, etong si Digong, meron talaga itong meron siyang isang kakayahan or skill o sabihin natin na magaling mang tawag dito, magaling mang bola. 'Di ba? Pretentious ito si Digong. Ganon siya mga kababayan. Kumbaga, nakukuha niya yung attention natin. Oh, aminin nyo dyan sa lahat ng mga nanonood ngayon, lahat na bumoto sa kanya noong 2016, nabudol kayo neto. Dahil nga doon sa kanyang mga pakwela na siya daw po ay lalaban sa China, maglalagay ng flag ng Pilipinas doon sa kanilang teritoryo. Pero ang sagot niya, bakit kayo naniniwala doon sa jet ski brouhaha? Yun ay gawain lamang kapag eleksyon. Pati yung bunganga ko ngayon, nagyabang ako na pupunta ako sa Spratly, magdalaga ako ng flag, sakay ako ng jet ski. Teka lang guys, palike naman po ng video natin. Abutin lang natin kahit 200 please. Hindi ko naman po kayo minamandohan. Ako po ay nakikiusap. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. Ako po, So, mga kababayan, nagdahilan pa. Nagplano na sumakay ng jet ski, kaya lang, bumili daw, mga kababayan, second hand lang. Paaway pe. Ito yung style ni Digong. Kumbaga, dahil nga nasoplak na siya, hindi niya nagawa yung pagtatayo ng flag doon sa Spratly, biglang bawi ang loko. Yung kanya daw binili, mga kababayan, ay second hand. Nagmamakaawa. Paawa effect. Order ako ng pizza, hanggang ngayon, hindi pa dumating since then. Sorry, Kathy. Walang dumating, di wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang kilometers yan? Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 Kilometers? nautical miles. Hindi na kilometers, Nautical miles. No. So malayo po yun, Mr. President. So ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Pagtingin ko, puro dagat, wala man ako makitang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. Kita nyo. Iyan, mga kababayan, ganyan ang ginagawa sa mga tao. Diba, kapag halalan, nagpapakabida. Diba, Tita Carclea, salamat po sa pag-share ng blessing. Ang ginagawa nila ay nangangako, mga kababayan. Masyadong mabulaklak ang bunganga ng mga kagaya ni Digong. Pero kapag hinahanap na natin, diba, ang ginagawa po ay nililibak at ang ginagawa ay nagmi-misdirection. Nagpapaawa ang loko. Na kesyo, bakit hindi mo ba alam na pag jet ski ang ginagamit ay gasolina? Bakit nung una ba nung una mong sinabi, akala mo ba ang gasolina ng jet ski ay tubig dagat? Kaya hindi kailangan ng gasolina at makakarating ka doon sa Spratly? Diba? As a president, mga kababayan, pag alam mo kaagad ang isang bagay na ito ay jet ski, ang nagpapatakbo dyan, gasolina. So therefore, gasolina kailangan mo.
'Di ba? Pwede ka naman pumunta kung tutusin, di magdala ka ng gasolina doon sa jet ski mo para nang sa ganun ay hindi ka maubusan. 'Di ba? 'Di ba, Doc Peli Perez? Oh, yan ang siguradong budol, mga kababayan. Bakit natin ito pinapakita? Etong si Senator Bato kasi, mga kababayan, ginagamit na naman ang usapin ng China. Ulitin ko lang, yung kanyang sinasabi dito, ha? Oh. Pagkain ko kayo. Oh. Ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines eh, kung sabihin nila na pro China ako. Willing ako magpagira dyan sa West Philippines eh. Ha? Sabihin nyo, pro China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sila ng baril at bala. Atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines eh. Sir, what's the reason Okay, mga kababayan, ganito lang yan. Senator Bato, kung totoo na willing ka magpakamatay dyan sa West Philippine Sea, bakit hindi ka na pumunta ngayon? Magdala ka ng baril mo, ratratin mo yung China. Diba? Ratratin mo yung China Coast Guard doon. Or ganito na lang. Simple lang, para wag na natin masyado ka namang marahas, GP. Ang gawin natin, ganito, Bato de la Rosa. Di ba si Marcoleta sabi niya, haka-haka lang daw yung West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea. So, Sir Alejandro Pascual, ikaw ba yung taga Laguna, sir? Bakit ngayon hindi mo tanungin or hindi mo banatan etong si Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea? Diba? Para nang sa ganon, sabi mo kahapon, abogado yan, matalino. Ngayon, sabi niya, walang West Philippine Sea. Sabi mo, hindi ka pro-China. Sige nga, ipagtanggol mo nga ang mga Pilipino. Sabihin mo nga kay Marcoleta, tanga ka, Marcoleta. Di ba? Sabi niya, Tita Karks, willing siya pumunta sa WPS at magpakamatay. Kaya lang nasa kabilang side. Nadali mo, Tita Karks. Pupunta pala doon, mga kababayan, hindi para sa mga Pilipino. Hindi para sa Pilipinas. Para pala sa China. Sabi ni Jimmy Bagadot, kwentong bangag to the max yan, Boss GP. Kaya nga mga kababayan, ito yung mga style ng mga politiko na, alam mo yung magaling din si Bato, magaling din ang PR ninyo. Ako mahanga sa PR nila, ha? Kasi sumasabay sila sa issue. At talagang may mga narrative din sila. Kumbaga, makukot yung attention mo. Kaya lang, palpak. 'Di ba? Sasabihin na sila ay magpapakamatay doon. Bakit kayo lang? 'Di ba? Ano ba ito? Nagkataon lang na eleksyon kaya kayo nagsasalita? Ginagaya nyo ba yung style ni Digong na magsasalita dahil eleksyon kapag natapos na bigla nyo sasabihin, siyempre eleksyon yun. 'Di ba? Kailangan mapansin kayo. Kailangan yung magsalita ng mabulaklak para pakinggan kayo. Ganun ba yon? Di ba, Ma'am Angie Asuncion, gusto nyo na naman budulin ang mga Pilipino. Wag ganyan ba to? Di ba? Kung gusto mo talagang magpakamatay, then go. Kung ayaw mo naman, barahin mo na lang si Marcoleta. Barahin mo lang na lang yung mga DDS. Di ba? Sabi ni Lucky Shade, Batong uto-uto. Edsel Lugatok, PBBM lang malakas. Oy, batiin naman natin yung new member natin, si Ma'am Etilin Solis. Tita. Cheaper squad ever. Hello, Etilin. M. Suzuki, shoutout po. Narlino Pigon. Mga bago to dito ngayon, Ngayon ko lang nakita, Di ba? Mga kababayan, nakakadala yung ganitong style na sana tayong mga Pilipino, matuto na tayo. Di ba? Huwag na tayong padala sa mga ganito. Akala natin, ito ay anti-China, willing daw makipaglaban sa China. Yun pala, pupunta ng WPS, makikipaglaban, handang mamatay para sa China. Di ba? Mga kababayan. Ito pa, sabi ni Jun Bongat. Naku po, ang yabang-yabang mo ba to? Sa fireworks nga, takot ka, takbo at ulin ka. Doon pa kaya makipaglaban sa China
Mali nga, Jun Bongat. Kasi si Bato, makikipagpatayan daw sa WPS, hindi kampi sa mga Pilipino. Kampi sa China. Di ba? Oh. Nililin lang po tayo. Tama yun, Ma'am Mercy Mangligot. Di ba? Ganon ang style ng mga DDS, mga kababayan. Banang-bana kay Digong Duterte. At syempre, mga ka-GP Natics, pag-usapan din po natin ito. Ayan.